What's up mga kananay at isang araw na naman ng aming buhay. At bago nga magsimula ang araw na ito ay huwag kakalimutang uminom ng bitamina at maligamgam na tubig para magkaroon ng sigla sa buong araw ng mga gawaing bahay. At ito na po, magsisimula na po ako magluto at nakapagsaing na nga po ako at magigisa nga po ako nitong manok dahil ito po ay aadobohin ko pang ulam ng mga estudyanteng napasok. Kaya huwag kakalimutang uminom ng bitamina sa umaga para magkaroon ka ng lakas sa buong araw dahil madaling araw pa lang ay madami ka ng gawaing bahay. Sigurado ako maraming nanay ang makaka-relate nitong aking vlog na ito dahil sila yung mga gumigising ng madaling araw para magluto sa kanilang mga anak na napasok sa eskwelahan at sa mga asawa nilang napasok sa trabaho. Laban lang mga kananay, kaya natin yan, tayo pa ba? Ito nga po pala mga kananay, ang niluto kong adobo ay ilang piraso lang dahil para lang naman po ito sa mga estudyanteng papasok ngayong umaga. At nung nakapagluto na nga po ako ay pinuntahan ko na itong aking estudyante para gisingin. Dahil wala pa nga po yung mag-aalaga sa nanay ay wala po siyang katabi sa kama kaya ang katabi niya po ay si Macy at kami naman po ay dito sa harap ng pinto dahil binabantayan ko po siya tuwing gabi. Kailangan po kasi ng nanay na may kasama pag iihi siya dahil baka siya ay madulas. At nakaligo na nga rin itong aking estudyante at pinakakain ko na nga po dahil pag sa bagal kumilos, nako po, relate ka din po ba mga kananay? Yung ang agang-aga mong gumising tapos 5:30 pa lang ginigising mo na siya para lumigo, pero tanghali pa rin kayo nakakapunta sa school kasi ang bagal talagang kumilos. Nag-init na nga rin po ako ng tubig para po may pangkape kami mamaya at nagpunas na nga rin po ako nitong aking mga pinaglutuan para po laging malinis ang stove. Ako lang po ba yung ayaw na ayaw kong madumi ang stove? Ay, parang masyado na matigas yung stove na sinabi ko. Ay, basta, bahala na kung ano man ang pronunciation nun. Basta, yun na yun, lutuan. Basta, gusto ko lang talaga na malinis itong lutuan na ito at itong mga dingding na to. Ang matapos ko na nga pong linisin itong lutuan ay pumasok na rin po ako sa loob ng bahay para po magpunas ng mga lamesa at mga upuan. At dito ko na nga iniwan itong aking cellphone dito sa kusina at ito nga pong pumasok na ito ay si Jacob. Umpi nga po yan ni Macy at pinsan ni Jowa. Oh, alam ko na ang sasabihin mo. Matangkad, ano? Nung dumating ako, maliit lang yan. Parang kasing laki lang ni Macy, pero ngayon hanggang dibdib na lang nga yata ako. Lahat naman silang magkakapatid ay matatangkad at dito nga po siya nakatira sa kanyang lola dahil mas malapit po ito sa kanyang eskwelahan dahil alam niyo naman po dito sa Pilipinas, umagang-umaga ay traffic na kaagad. Kaya bago ka makarating sa eskwelahan ay late ka na at amoy asim ka pa. Self-service nga po sila dito at si Macy po hinahayaan ko siyang sumandok ng kanyang kanin at siya na rin ang naghuhugas ng kanyang plato maliban na lang kung siya ay nakasuot ng uniform dahil sabi ko huwag ka nang maghugas kapag ka nakapag-uniform ka na dahil baka madumihan ang iyong mga damit. Hindi naman masama ang paggawain ng gawaing bahay ang mga bata lalo na kung para din naman ito sa kanila para paglaki nila ay hindi sila maging kaawa-awa na walang alam kundi ang humiga at umupo. At magkaparehas nga lang po ang oras ng kanilang klase, 7:00 pareho pero ang pinagkaiba lang po ang kay Macy po ay malapit lang dito sa amin, dito lang po sa may kantuhan at ang kay Jacob naman po ay medyo malayo at kailangan pang sumakay ng jeep. Habang kumakain nga po silang dalawa, ako naman po ay naglilinis pa sa loob ng bahay para naman po pagising mamaya ng lola ay kakaunti na lang po ang aking lilinisin. At hindi ko na nga po na-videohan yung pag-alis nilang dalawa kanina dahil full storage na po ako at ito nga po 7:00 na po ito at kami po ay nagkakape na po ng maglola. At meron nga po akong pinanunood dito sa cellphone ni Jowa. Ay naku po, kaawa-awa naman yung lalaking nabangga ng truck. Kainaman na. Ang aksidente talaga ay hindi talaga maiiwasan kapag oras mo na talaga ay talagang oras mo na. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo ay gumawa lang tayo ng kabutihan sa ating kapwa para pag tayo nawala ay yun ang kanilang maalaala. Ganito po talaga ang nanay kapag ka may pagkain, gusto niya binibigyan yung kanyang kasama. Ganito talaga ang nanay kapag ka meron siyang kasama at meron siyang pagkain ay talagang gusto niyang hatiin at ibibigay niya sa kanyang kasama. Pagkatapos nga naming magkape ng nanay ay lumabas na po kami at naglakad-lakad pero hindi ko na nga po na-videohan dahil full storage na naman at kailangan ko na namang magbura ng mga video at picture. Ganito talaga yung mahirap, yung magbablog ka tapos isang cellphone lang yung gamit mo. Ang gusto nga ng nanay ay siya ang magwalis dito pero sabi ko ay ako na lang at siya ay umupo na lang at baka kako matumba pa.
At binilisan ko na nga ang pagwawalis dito dahil dumidilim na ang langit at parang uulan na nga, kaya niyakag ko na ang nanay na pumasok sa loob dahil baka nga maambunan pa at magkasakit. At pagpasok nga namin sa bahay, ako'y nagluto ng nilagang manok para may mauulam ang nanay na may sabaw. At habang nakasalang yung manok ay nakalimutan ko, wala na nga pala kaming chicken cubes, kaya inutusan ko itong aking buninggit na ito na bumili ng chicken cubes. Ano yan? Ito nga po pala ang lagi kong inutusang bumili kapag walang gamit dito sa bahay dahil naandito lang naman po sa kabila ang tindahan. At kumuha na nga rin po ako nitong pechay. O diba nagpaalam naman ako eh. At kinakantahan ko pa nga siya ng pahingi ng pechay para naman hindi malungkot yung iba. Baka naman sabihin inubos ko na yung mga kasama niya. Libre nga naman sa tanim na pechay. Sinabi na nga kapag may itinanim, may magugulay. At ito na nga po yung aking nilagang manok at pakakainin ko na ang lola. At dito nga kahit kumakain na ay daldal pa rin itong bunsong ito. At ang sinasabi niya nga dito ay nagja-jogging daw sila ng kaniyang papa. At dito ko na nga po tatapusin ang voice over kong ito para naman po marinig yung background na pinag-uusapan namin. Kaya thank you for watching. Bye! See you on my next vlog. Love you mga kananay! Mama, sarap. Sarap daw, nanay. Sarap daw daw. Mama, kakain ka na? Ayan pa po. Nanay. Ikaw. Mamaya. Pagkatapos mo maglinis, Linis pa. Nasaan ang inyong bata kasama? Doon sa kabila. Gusto niyo gawin mamaya?